Good morning. Nandito tayo ulit sa ating standing seam project, yung GS Villas. So, day 10 na nila ngayon and today is Sunday. Ang topic natin ngayon is yung roof-to-wall connection and gutter system ng project nito. So, if you're interested, let's go. Ini-improvise nyo yan, no? O may nabibili din na ganyan? Binili ko to sa ano, doon sa Wilcon, sa Lawag. Ah, Kasi nahirapan ako di ba, ano yung self-lock yung ano daw, bibigyan natin. pero pag sa actual, wala yung rivet na yan, sir. Meron din, sir. Sa taas. Doon sa taas? Kasi angat po to, sir, kapag walang rivet, sir. Pinapakan. Mm. Tapos nilalagyan nyo na lang ng sealant pati yung rivet. Lima. Pagka flat na ganito, yung kanto lang, ilan yung rivets na nilalagay nyo talaga? Ay, ganun din, sir. 4 or 5. Pero pagka yun, yung isa kahit wag na. Walang rivet. Kahit dito sa gilid niya, wala na. Wala po. Kasi naging grabe na siya. Ah, Dalawa na ganun. Kita mo. Naka ano pa yun siya. so mas maganda yon kapag gusto mong wala talaga mabubutasan. Maganda yun. Kasi sisilat mo pa to, sir. I-ano ko, i-limping ko. Iwasan mo. Baba. Tapos, para mas matrabaho pa tong tong flat na flat. Yun, na-rivet nyo na dyan, hindi naman yan maglilik. Sisilat mo kasi to, sir, eh. Sealant sa loob, tapos dito sa labas. Dito, sir. Pag yung isa, kailangan pa ba ng sealant niya? O doon na lang sa loob? Dito lang. Sa side na lang? Dito na lang. Itong side na lang to. Ano to? I-90 ko? I-90 ko? Sige nga sir, i-90 mo na para maganda tignan. Kasi yan na yung magiging sample ko sa lahat eh. Hindi, na parang overkill na di. Hindi parang overkill na dito. Sa taas. Pagka 4-5 yung ilalagay. Parang overkill na. Ang dami ng butas dito. Tapos lahat. Yan ang katulad. Yan ang ating mga ginagawa. Kaya pala hindi nilalagyan ng ganito ng iba, pero nilalakihan yung lapping para doon magpwersa yung mga sealant. Pero kung gusto mo ng saktuhan lang, kailangan mag-rivets para hindi umangat. Ito, konti lang din, sir. Isaktuhan. Pero kailangan talaga mayroong konti. Tapos ito na lang yung sisilan ko. Ito yung mga sealant niya. Pwede nga na lang dito. 3. Tatlo lang rivet, sir. Oo. Wala nga. Hindi naman sir. Sa alma. Hindi pwede kasi ito. Parang isa dito, Isa dito. tapos sa gitna. Pwede, sir. Pero yung ginagawa ng iba kasi, dito nilalakihan, 1. Hindi pangit. Tingnan. Yun nilalagay. Oh, pangit nga nung nung final eh. Tapos, Hindi, iba naman sir, ganyan lang din kaliit pero sinisilan. Siyempre lumalaki. Sisilan pa ito konti. Kasi hindi yan pwede isilan ng ganun lang sir eh. May tape kasi. Kaya lumalaki rin eh. mm, Ganyan din ang ginawa namin sa ano eh.
lumaki lang yung ano yung parang kala mo balik lang. Tapos Pero kapag silang katitignan mo dito, parang wala na. Pero pag tingin mo dito sa taas, doon maraming rivets. Hindi, mas okay na to. Kasi parang starter clip mo na yung pasobra niya na half inch or 3/4. Kung tumulo man, hindi tutulay sa iyo to. Hindi kagapang, medyo malayo. Yan, pag ano, may katas pa rin sa iyo ang tulo. May tubig tayo dyan. Sampalan nga natin sir yung sabay. Daloy ng tubig. Yung isa, pagka tumulo, yung tubig, diretso dito. Walang, kung may papatak man dito sa, Medyo malayo. ano niya, sa pader niya, malayo o di kaya talsik lang. Pag dito, makikita talaga yung ano, yung gapang ng tubig. Tapos pagka natuyo ito na yung magkakaroon ng watermarks. Depende na lang sa preference ng owner or ng architect na. Pero sa inyo, ano mas maganda? Ito, malinis din lang. Mas malinis tignan. Kasi ito, rivets eh. Pero gusto mo sisilan pa. Ito, konti lang ang pahid mo dito. Ito lang. Pag dito, ang isisilant mo na lang dito sa side. Ito, side lang. Ito. Tsaka dito sa loob niya. Hindi, wala na set. Wala na din. Hindi na yung papasok set. Pagka dito, lahat isisilant mo. Tapos may rivets ka. Ganito yung tsura niya kapag ka nasisinagan ng araw. So, itong isa, yung flat. Tapos may 1/4 lang na bali dito. So, makikita may ano siya. May mga umangat or ito, bumuka. So, pangit din tignan ng blind rivets niya. Samantalang itong isa, meron siyang shadow line effect dito sa taas, dito sa baba niya kasi naka 3/4 fold ito. Tapos itong seam niya dito. So, mas malinis siya tignan. And dito na part, hindi na ata nilalagyan dito ng blind rivets. So, dito, itong sample, naglagay lang sila para hindi matanggal. Pero sa actual, hindi na naglalagay. Then sa ilalim niya, ganyan yung itsura. Naka-fold siya. Then hindi mapapansin yung fold niya dito sa dulo. Unlike dito, pansin na pansin yung fold. And ang sakit sa mata nitong ano, mga blind rivets. Tapos syempre, dahil butas na ito, after mga ilang taon, baka masira tong blind rivets niya. So, dito pa dito pa dadaan yung mga ano, tubig ulan or yung sagik niya. Pero dito, naka-fold na, mas maganda na tignan. Pati dito sa ilalim niya, maganda tignan. Then kapag lumayo ka, yung first person view or yung FPV niya, ganyan yung makikita mo. Kapag andito part yung sinag ng araw, yung shadow line effect niya, maganda. Unlike dito, ang makikita mong shadow line effect, maliit lang tapos hindi pa even yung ano niya, yung linya niya. So, kung ako tatanungin kung anong mas prefer ko dito, mas prefer ko itong isa dito kapag nasa tropical country ka or yung maulan na mga lugar. Kapag ito naman, isa, bawasan mo lang yung mga rivets dito sa taas or lakihan konti itong fold dito, then maganda siya sa mga nag-i-snow ng lugar, mga hindi naulan, para walang mga watermarks dito. Dito, iniwasan natin sa isang option yung watermarks. Kaya na lang humusga kung anong mas maganda para sa inyo. Option 1 or option 2. Next na pag-uusapan naman natin is yung kanyang gutterless system. Kasi may mga ibang kliyente gusto may gutter. Yung iba, wala. So, explain natin kung anong kagandahan ng with gutter at saka walang gutter. Sa project na ito, gutterless kami. Kasi kung makikita nyo dito, likod na itong, or explain ko muna, itong sa may Eco Haven,
roof-to-wall connection niya. Then itong 10 units na staycation building, gutterless. Naglagay na lang kami ng starter clip or yung kanyang drip edge. And gutterless na yung ginawa namin dito kasi una, nasa likod na itong part na ito. So kapag pumatak yung or bumuhos yung ulan, yung tubig dito sa likod. Then ang gagawin na lang nila architect, lalagyan ng kanal dito sa may babagsakan ng tubig para kapag tumalsik yung mga tubig, hindi tatalsik yung mga dumi dito sa may pader. Then, yung second reason kaya gutterless, wala silang dadaanan ng kanyang downspout. And additional gastos yung downspout. Tas hahanapan pa ng magandang pwesto yung ilalagay nila na downspout. So, nag-decide sila architect na gutterless na lang. Then, pagandahin na lang yung dito sa likod niya. Kaya dyan, naglagay kami ng starter clip. Tas finold yung mismong standing seam. Then, naglagay pa kami ng fascia cover niya. Para iisa yung kulay from roof hanggang dito sa may fascia niya. Yun. So, ganyan yung niya, yun yung main reason niya para hindi na sila maglagay ng downspout. Kasi masisira yung yung aesthetic nitong building. Kasi wala silang mahahanapan ng paglalagyan. So, ang naman, ang maganda naman kapag with gutter, lalo na kapag kayong mga lugar is mahina yung supply ng tubig. Pwede mo kasing gawing i-redirect yung tubig ulan kung meron kang lagayan na tangke. Pwede mo siyang i-redirect gamit yung gutter and downspout para yung maipon mo na tubig, pwede mong gamitin na pandilig ng halaman or i-filter mo para maging yung daily use na tubig. Whether panligo mo or panghugas ng mga pinggan. So, but itong building na to, hindi naman hindi naman mahirap yung supply ng tubig kasi marami silang dito marami silang mga deep well. May deep well naman dito, so hindi na nila kailangan na mag-ipon ng tubig ulan. So kaya ang ginawa, free fall na lang yung ating gutter system. So ayun yung topic natin ngayong araw, isang roof to wall connection. Meron tayong dalawang option doon, isang may drip edge na 1/2 inch to 3/4 and then isang tutok lang. So yung isa pwede maganda siya sa mga nauulanan masyado ng mga bahay. Then yung isa naman pwede sa mga dry places kasi mas okay yung kanyang itsura. Pero sabi ko nga, nasa sa inyo na lang yon, preference ninyo yon kung ano mas maganda sa paningin ninyo. And yung isa naman, yung gutter system, kung with gutter or without gutter. So, wala namang wala namang eksaktong talaga standard sa mga ng roofing natin or ng gutter. Depende na lang sa preference pa rin ninyo kung ano yung mas gusto ninyo. And of course, kailangan nyo pa rin i-consult sa mga professional, especially engineers and architects. Kasi sila yung nakakaalam ng mga bagay na yan. And of course, sila yung gagawa ng plano niya para maganda pa rin yung itsura or hindi masacrifice yung itsura ng bahay ninyo. So, ayun lang. I hope may natutunan kayo sa video na to. And kung may mga questions pa kayo, i-comment yun lang down below. Sasagutin ko lahat ng yan. And of course, kung nagustuhan mo tong video na to, please like and subscribe na din. So, day 10, see you
again next time. Keep hustling.